Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Good news dahil bumalik na muli kanina lang ang pagbebenta ng gobyerno ng murang, at sa pagkakataon na ito ay talagang hinakot na ni Francisco Laurel ang lahat ng mga namimili at pinakain doon sa lamesa. Budol fight ang tawag, yung nilagyan lang ng dahon, di ba? At nilatag yung masarap na kanin. Kaya dito, marami ang nakatikim. Marinig natin mamaya ang kanilang feedback tungkol sa lasa ng bigas na ito na 20 pesos. Ang layo ng ano, no? Diba? Kanina bumili ako ng bigas ay 51 pesos per kilo dito eh. Yung medyo masarap, yung Bia. Bia rice ay 51 pesos per kilo dito. At hindi pa nakarating dito sa amin yung 20 pesos per kilo. Pero pasalamat tayo ay nariyan na sa Central Visayas at sa Metro Manila. Baka ang susunod niyan ay Mindanao na, di ba mga kababayan? Kaya ito atin panoorin ang video courtesy ng UNTV. Narito si Francisco Laurel na tumitikim ng bagong saing na bigas. Atin panoorin. Nang ipakita sa tao na okay nang in general okay ang NFA rice at sinama ko yung mga bumibili ng bigas dito sa ating salo-salo para sila wag, hindi na ako magsasabi kung maganda to. Hindi, kasi mahirap naman ako palagi magsasabi eh. Maganda ang kalidad ng benting bigas. Ito ang nais patunayan ng Department Sarap of Agriculture, kaya nagdaos ng salo-salo ngayong araw kasabay ng unang araw ng rollout ng 20 na bigas sa facility nito sa Bureau of Animal Industry. Para masiguro na talagang safe for human consumption at maayos ang kalidad nitong murang bigas, pinangunahan kanina ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ng iba pang mga kawani ng Department of Agriculture ang pagtikim dito sa P20 na rice. Kasama rin sa inimbitahan ng ilan pang mga vulnerable sector na mamimili ngayon ng bigas dito sa area. Ayon kay Secretary Laurel, mas mabuti mismo ang mga mamimili na ang magsabi na maayos ang quality ng bigas na kanilang bibilhin. Kasama rin sa naturang salo-salo si National Food Authority Administrator Larry Lacson, Assistant Secretary Arnel de Mesa at ang iba pang mga opisyal ng ahensya. Ito Well, noong, kasi palagi may nagke-question. ito noong unang ano nila, yung unang taste ay ano eh. 'Di ba? Sila lang yung mga taga Department of Agriculture. Ngayon ay ang dami-dami na kasi nangimbita na sila. Yung mga bumibili ay ini-invite nila na tikman para yun na mismo yung nakatikim ang magsabi na hindi ito yung NFA rice na katulad noon na dilaw na ang baho-baho. Ang tawag nga sa amin ay killing me softly. Killing me softly. Ang tawag kasi ano eh, 'di ba amoy siya ng medisina ng insecticide yung NFA rice noon. Pero ngayon hindi na, binago na kasi nila kasi masama na yung pakinggan yung NFA na word. Kaya ang ginawa ng Department of Agriculture ay kumuha ng local milled rice na magandang klase na katamtaman lamang. At ito'y masarap kainin at napakalaking matipid eh. Kasi, di ba, 45 pesos ang magandang bigas diyan sa Metro Manila at ang kalahati ng 45 ay 22.50. Kaya ibig sabihin, dalawang bigas, I make that 2 kilo na bigas ang mabibili nyo sa inyong 40 pesos. Kung doon kayo bibili sa 45, 1 kilong bigas lang at ang sikmura nyo ay magugutom pa rin, lalo na kapag marami kayong mga anak, ay kailangan talaga itong bigas na ito para sa Pilipinas. Napakaganda sana ng timing nito nung bago pa ang eleksyon, kaya lang pinatigil ng Comelec eh. Meron talagang ang Comelec, itong meron silang pagkiling sa mga Duterte. Kasi bakit nila pinatigil yung bigas, di ba? Bakit kung eleksyon, ang ipatigil nila, ang ilagay nila sa ban na ibaban ay mga baril, mga droga, alcohol, di ba? Bakit ang bigas pagkain yan eh? Isa pa hindi naman yun pinamimigay kundi ibininta ng mura.
para at least yung gastos ng gobyerno sa pagbili ng bigas ay masubsidize kunti. Kaya meron talagang ang Comelec eh. Kung ako kay PBBM, dapat ang ilagay ko na Comelec chairman, yung mga opisyal sa Comelec ay dapat appointed at loyal sa gobyerno. Hindi yung nandyan lang yung panahon pa ni Digong, di ba? Siyempre, mga yan ni Digong, mga supporters yan at pwedeng kausapin ni Digong, yung chairman dyan na si Garcia, na ito ang gagawin natin, di ba? Kasi parang tauhan ba yan ni Digong eh. Kaya yung puso niya kay Digong. Kung yung bigas ay naibenta lang yun ng tuloy-tuloy noong May 2, May 2 yun eh, di ba? At pinatigil nila mga May 3, May 4. Kung tuloy-tuloy yun hanggang ngayon, siguradong nabubusog ang mga DDS. At kapag nabusog ang mga DDS, of course, magbago ang kanilang paningin. At mamulat ang kanilang mata sa katotohanan. Ipinatigil ni Garcia eh, kaya ang nangyari, walang epekto yung bigas na yan. Yung 20 pesos na bigas, walang epekto sa eleksyon. Tapos ngayon, ang malakas na pipila dyan ay mga DDS eh. Ang malakas na bumili dyan, tapos yung binoto nila ay mga maka-China at makadigong. Grabe no? Nagawa ba ni Digong na gawing 20 pesos ang bigas? Hindi, kasi hindi nila kaya. Kasi subsidized na yan ng gobyerno. Hindi yan lugi dyan ng gobyerno pero subsidized nga, binigyan ng pondo talaga. Para wala nang masabi, tapos na yung issue about 20 pesos na bigas. Kaya ayan na, ang problemado nito, ang susunod na presidente, kung kaya pa niyang i-maintain ang 20 pesos per kilo. Sa palagay ko, hindi na masakit sa bulsa. Pero kung walang magkurakot ng mga senador, congressman, kung walang mangungurakot, imbis bawat senador ay magbigay ng konting abuloy para sa bigas, diba? Para sa subsidy ng bigas, para ma-maintain ang 20 pesos per kilo. Yan sana ang gawin ng mga senador at congressman na magbigay ng parang abuloy, diba? Sa pundo ng subsidy ng bigas nationwide na 20 pesos per kilo para lalong dadami yan. Lalong dadami ang kadiwa. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng UNTV. Palagi may nagka-question o bumabatikos na pangit to yung NFA rice eh. So ang mensahe ko naman sa general public ay iba na NFA ngayon, iba na administrasyon, iba na namumuno dyan. At ako mismo ang chairman ng NFA Council. Marami na kami sistema na binabago, no? Si Nanay Elenita, bago bumili ay kumain muna ng kanin na tig 20 pesos para masiguro kung maganda nga ba ang kalidad bago niya ito bilhin. Dahil aniya, kung minsan nasa 45 hanggang 60 pesos per kilo na ang bigas, hindi pa rin masarap isaing. Malaking tipid po ito kasi ang binibili ko po talaga yung 45. Medyo may matigas pa nga yun, mahirap timplahin. Pero ito sa tingin ko, tinignan ko kanina, malalaki naman po ang butil. Sa tingin ko po dito, hindi na. Kasi talagang sarap nga ng kain ko eh. Wala pong amoy, pero yung lasa, masarap po. At saka yung mayumi, yung kumbaga, malamuyot sa aming Ilocano, yung malambot. Uy, malambot. Masarap. Si Aling Rosie naman na may agam-agam sa kalidad ng 20 pesos kada kilong bigas kaya nagpunta mismo upang tikman ito. Wala siyang amoy na para siyang talagang yung tag 55 o 50 ganon. Saka siya yung maalsa pero malambot. Kasi kaya sabi ko baka yung dati pa rin na yung may 29 nga pero yung mapula madilaw siya tapos may may amoy. Inipip talaga. Pero ito, wala. Ayon sa Department of Agriculture, ito ang phase 1 ng rollout ng 20 na bigas at asahan ang pag-expand pa nito sa iba't ibang areas sa bansa. Target ng ahensya na magkaroon ng phase 2 rollout sa buwan ng Hulyo sa Mindanao. Ito, kung darating na yan sa Mindanao, mga kababayan, ano kayang sasabihin ni BP Sara doon, no? Kasi nung mag-roll out niyan sa Cebu ay ang daming sinasabi ni BP Sara na pangit daw na bigas, itim at mabaho daw.
Grabe. Kung darating na yan sa Davao, sa Mindanao, by next month, ano na naman kaya ang issue ng mga DDS? Di ba, alam natin na ang Mindanao ay halos DDS eh. 60% ay DDS. Di ba? Kaya 60% ang makinabang sa bigas na yan. Ngayon, sinisiraan pa rin nila si PBBM. Busog na eh. Di ba? Imagine kung meron kayong anak na 6 or 8, pang 10 ang magulang, ilang kilo ba ang sasaingin nyo sa isang araw, di ba? Magkano lang naman ang sweldo nyo? Di ba, ang ating mga sweldo ngayon ay ano lang eh. Pag magtrabaho ka sa mga private company ay dito sa Mindanao ay nasa 18 to 20,000 lang ang mga sweldo. Ngayon, kung sa isang araw 3 kilong bigas ang sasaingin nyo, magkano ba yan? Kung 50 pesos, di 150. Ibibili pa kayo ng ulam, di ba? So, ibig sabihin, araw-araw gagastos kayo ng nasa 500 pesos. Yung sweldo nyo, 800 lang eh. 800 pesos. Maggasolina pa kayo. Bibili pa kayo ng mga shampoo, toothpaste, at kung ano-ano pa na miscellaneous sa school ng mga anak nyo, hihingi pa ng baon, kaya wala na. Dito, malaking tulong kasi sobra sa kalahati ang matipid nyo sa bigas na yan. Kaya sa mga DDS dyan ay bumili na kayo para malasahan nyo ang grasya na hatid sa inyo ni PBBM. Tapos yung juice nyo, yung sinasamban nyo ay si Digong pa rin. Grabe no. Hindi talaga mamulat. Ang tagal-tagal ko nang nag-ano dito, nagsasabi na imulat nyo ang mga mata nyo, hindi pa rin namulat. Ay nako. Ang utak nga naman ng tao kapag mabudol-budol, sarado na. Kaya ito, ang walang katapusan na ano ito, nabangayan ng politika sa Senado, sa Congress. Dahil sa merong nakapasok na 4 eh. 4 yata o 3 DDS senador na nanalo. Kaya magulo yan kasi 3 eh. Pampagulo pa rin yan. Tapos nandiyan pa si Amy, pang-4. Nandiyan pa si Villar, pero okay lang si Villar, tahimik lang eh. Itong si Amy talaga ang magulo. Kaya 4 versus 8 sa Senado. Talo pa rin ang DDS sa Senado, lalo na sa Congress. Kaya magulo pa rin. Kasi sabi ni BP Sara, gagawa siya ng oposisyon na talagang grabe daw. Babanatan niya ang administrasyon, ano bang klaseng utak yan. Imbis na tutulong siya sa pagpaganda, pagdevelop ng Pilipinas, ay away-away palagi ang iniisip eh. Diyan yung makikita ang totoong leader. Ang totoong leader walang pakialam sa mga away-away na yan. Ang dapat unahin ay mga proyekto. At kung katulad nito, paano pamurahin ang bigas, ito yung dapat pukusan. Kasi nagugutom na talaga ang mga Pilipino dahil sa ang dami-daming anak. Okay lang yung mag-asawa na isa lang ang anak kasi pwedeng buhayin pa yun. Pero kapag 6 na, 8, 10, merong 10 eh. Meron ngang pamilya na 1 dosina. Ano na ang kakainin yan? Palagi na lang lugaw. Grabe. Kaya ang bigas ay napakalaking tulong ito. 20 pesos per kilo, so mabubuhay na ang mga mahihirap na tao ay busog na palagi. Parisan lang yan ng ng pulang itlog, di ba? Lagyan ng kamatis. At lagyan ng sili kunti, di ba? Isaw-saw. Ay ubos ang ang isang kaldirong kanin. Kaya malaking tulong. Balik tayo sa video, tapusin na natin to. Partikular na sa Zamboanga del Norte at BARM. Tiniyak naman ng National Food Authority na mayroong sapat na supply at stocks ang NFA warehouse. Samantala, ayon sa DA, dahil sa naging magandang pagtanggap ng publiko sa 20 per kilong bigas, umaga pa lamang ay agad na itong nauubos gaya ng nangyari sa Navotas kahapon. Ayon sa kalihim, nagkakaroon talaga ng logistics strain lalo at pinipilahan ang mga outlet at iba pang mga kadiwa center na may 20 pesos kada kilong bigas. The challenge is logistics and manpower. Kulang ng truck,
kulang ng driver, pahinante, tayo nagbebenta nga. Well, we're meeting almost every day, at para masolusyonan ito. Alam naman namin yung solusyon. It's just repositioning funds and yung proseso nga ng pag-hiring. No? Ang problema sa gobyerno nga, yung pagproseso ng hiring, hindi bilis. So yung bureaucracy natin, susubukan namin i-simplify para mas mapabilis namin magawa ang kailangan gawin. So, simply. Alright, at kudos. Good job kay Secretary Francisco Laurel ng Department of Agriculture. Ito, puting-puti pala talaga ang bigas. Well-milled rice yan. Ayan, Sana makarating na rin dito sa amin. Next month pala ay destinasyon ay diyan sa Zamboanga sa Central Mindanao. Kaya kasama na diyan ang Davao, sigurado. Ano kaya ang sasabihin ni BP Sara diyan? Ang mabuting gawin ni BP Sara, imbis na magipagtalo, magipag-away sa gobyerno, dapat ay gagawa din siya ng programa na bigas na 19 pesos per kilo na lang or 18 ang gawin niya or 15 para mas bibilib talaga ang tao sa kanya. Hindi yung magsasabi siya ng negative palagi sa bigas na mabaho daw, maitim, marumi, kung ano-ano ang sinasabi. Marami ang nabubusog kitang-kita naman. Kaya pagdating ng bigas na ito sa Mindanao, baka magbago ang isip ng mga DDS at unti-unti nilang malalaman na talagang may pakialam at talagang si PBBM ay nag-iisip ng kung anong mabuti sa sambayanan. Diba? Ang pagkain kasi ang pinaka-importante sa lahat. Kapag hindi tayo nakakain sa isang araw, mababaliw tayo. Diba? Masisira ang utak. Kaya napaka-importante ng bigas. Kasi kahit asin lang, kahit mantika, tuyo, yung iulam, o talbos ng kamote, okra, at kung ano-ano pa, diba? Basta't may kanin lang, buhay na buhay ang tao. Okay, so, eto. Kahit nga na wrong timing ang paglabas nito, tapos na ang eleksyon Talagang napaka ng chairman ng Comelec, no? Panig na panig talaga kay Digong. Inang makita niya na medyo baka magbago ang isip ng mga DDS kapag makinabang sa bigas, so pinatigil niya. Pinatigil niya ang distribution ng bigas Ang mali naman ng Department of Agriculture ay ang tagal-tagal nilang i-distribute. May ito Mayo 2 na distribute, malapit ng ang eleksyon. Dapat kasi noong Abril pa yan para at least isang buwan na makinabang ang mga tao. Okay, at yung kanina yung napansin natin yung linya ay bawat tao ay pwedeng makabili ng 10 kilo kada araw. Bawat tao Kung kayo'y marami sa pamilya na mag-consume ng bigas na ito, ang technique sa paglinya ay bibili ng 10 kilo kasi araw-araw ang allowed na bilhin ng isang tao ay 10 piso. Amigdat 10 kilo bawat tao. Kaya kung dalawa kayo nabibili, mag-asawa, ay pwedeng makabili kayo ng 20 kilo sa isang araw. Kung mag-asawa kayo, hindi madaling maging isang sako sa isang linggo, di ba? At kung 4 naman kayo sa pamilya, ay pipila din yung mga anak nyo at bibili din ng 10 kilo. Hindi pwede kayong makabili ng isang sakong bigas sa isang araw kapag ipon-iponin yung nabili nyo. Ngayon, bakit hindi pwedeng bibili ng isang sakong bigas dyan? Yan, ayaw ng NFA na ibenta na isang sako kasi diyan na naman papasok yung mga negosyante. Bibili na naman nila lahat yan, ang mga bigas dyan. At ang mangyari, kapag naubos ang bigas sa NFA, hindi na maibahagi sa mga pobre, sa mga mahihirap. Kaya dapat kilo-kilo lang talaga ang pagbili para hindi na lalapit dyan yung mga negosyante. Yun kasi yung nangyari noon sa NFA, kaya nabubulok ang mga bigas kasi hinuhoard nila, hindi binibigay sa mamamayan kasi merong bumibili na mga negosyante na mas mataas ang bili kaysa bili ng mamamayan. Kasi hinahalo yung NFA, hinahalo yan sa mga masasarap na bigas
para dadami yung bigas. Ayan. So yan lang mga kababayan ang ating naibahaging magandang balita ngayon. Ay at narito, marami ang nakinabang sa bigas. Kanina lang nagumpisa ang pag-distribute ng bigas na ito muli, magmula noong napatigil ng chairman ng Comelec dahil ayaw niya babango ang pangalan ni BBM ng chairman ng Comelec. Kaya pinatigil ang distribution at kanina lang bumalik ito. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat mga kababayan. Sa mga bago pa lamang sa channel ay huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, maraming salamat.